So good morning, grade 9. Good morning, sir. Good morning, sir. So habol na lang sila sa ating lesson. Okay, so ang ating paksa sa araw na ito ay konsepto ng pagkonsumo. So kapag sinabi natin na konsumo or pagkonsumo, yan yung ginagamit mo or gumagamit ka ng mga bagay or serbisyo. So for example na lang is bumili, yung binili mo kanina na soft drinks or yung binili mo kahapon na soft drinks or juice or ano ba, face mask or candy. So lahat ng yon ay matatawag mo na pagkonsumo. So dahil ang ibig sabihin ng konsumo ay paggamit upang matugunan ang mga hilig pantao at pangangailangan upang mabuhay at magkaroon ng kasiyahan. Okay? So yung paggamit mo ng load, that is also example of pagkonsumo. So lahat ng lahat ng ginagawa mo and basta gumagamit ka ng mga binibili or mga serbisyo, that is a pagkonsumo. Okay? So, kung ikaw ay bumili at uminom ng soft drinks, ikaw ba ay isang consumer o producer? Okay. Ikaw ba ay consumer or producer? So, napag-aralan na natin na kung ano ang produksyon sa ika-4 na module. So, yung last week natin. So, ang iyong pananaw, bakit mayroong production? So kung may ano ba yung ano natin? Ano ba yung iniisip nyo? Bakit nga ba may production? Ano ba yung kahalagahan ng production na yan? Sino idea? Bakit nga ba may production? There is production because humans made products. Magawa ang tao ng produkto upang magkaroon ng Okay, that's a good point. Yes, that's a good point. So, may production kasi may gumagawa and may mga gumagamit. Tama? So, hindi naman sila mag-produce kung hindi kinakailangan. For example, yung face mask and face shield. So, kailangan ba nilang gumawa kung hindi nabibili o kung hindi mabenta? Gagawa pa ba sila kung hindi mabenta? Kung walang bumibili, kung walang gumagamit? No. Diba? So, kailangan na may gumagamit ng or kailangan may mga gumagamit o tinatawag natin na consumer para magkaroon ng producer. Gets? So that is consumer and producer. Okay? Halimbawa na lang, sa isang tindahan, bumili ka ng soft drinks na nasa rep. Okay? Kinonsume mo yon, ininom mo. And kailangan mo ulit bumili. Kung hindi ba siya naglagay ng tubig or ng soft drinks doon sa ref, lalamig, may mabibili ka ulit na malamig? Wala na. Okay. So, ganun lang yon. Yung ref na yon, that is the producer ng malamig. Kasi kung hindi mo naman i-ref, hindi naman siya lalamig. Tama? And binili mo siya, so you became the consumer. So, ganun lang naman kasimple. That's the consumer and producer. Okay? So, pag konsumo, ano nga ba yung mga serbisyo na kinokonsumo natin? Medyo magulo to. Next. Ayan. So, umiikot lang naman yan. So, ang patuloy na ugnayan ng dalawang mahalagang ekonomikong, sorry, hirap basahin. So, ayan, si Kenji. Ayan, so patuloy
ang ugnayan ng dalawang mahalagang ekonomikong aktibidades ng tao. So ang produksyon at pagkonsumo. Kung wala naman kasi magkukonsumo, 'di ba? Wala naman din, hindi naman na kailangan mag-produce. Wala nang magiging production. Kasi kung production sila ng production at wala namang kumukonsumo, ano na lang mangyayari sa limitadong supply natin, 'di ba? Mauubos ito ng para sa wala lang, 'di ba? So habang may gumagamit or may kumukonsumo, meron namang production. So sa naunang module ay tinalakay natin ang konsepto at proseso ng production. So ano naman ang pagkonsumo? So ito yung definition niya. Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa pagbili at paggamit ng mga produkto upang matugunan ang mga pangangailangan at matamo ng tao ang kanilang kasiyahan. Okay? So mahalaga sa prosesong ito dahil dito nakasalalay ang pagsasagawa ng iba't ibang gawain sa alinmang ekonomiya. So ang produksyon o ang paglikha ng mga produkto at serbisyo ay mawawalan ng kabuluhan kung hindi bibili at gagamitin ng tao, 'di ba? Okay. So ibig sabihin, ang pagkonsumo ng tao ang magpapaunlad at magpapalawak sa production. So sa ibang bansa, kaya madalas nating narinig na walang production kung walang pagkonsumo. 'Di ba? Okay. So ibig sabihin lang nun, hindi naman sila magproproduce kung walang gumagamit. 'Di ba? For example na lang, kung walang gumagamit sa Facebook, magpapatuloy pa rin ba sila? Kung walang gumagamit sa YouTube, magpapatuloy pa rin ba ang YouTube? Hindi na. Ano nangyari sa inyo? Bakit ang tatahimik nyo ngayon? Kakagising. Kagising lang. Okay. So, that is the pagkonsumo. Okay, so dito naman tayo sa mga uri ng pagkonsumo. So meron tayo una, pakibasa, Corbin. Tuwiran o direkta. Tuwiran o direkta. Pakibasa. Ang uri ng pagkonsumo na nagaganap kapag sa ating pagbili at paggamit ng produkto at serbisyo ay agarang natatamo natin ang kasiyahan at kapakinabangan. Halimbawa, kapag kumain ka ng pandesal upang tugunan ang iyong pagkagutom at matapos Morning, ito, sir. napawi ang iyong pagkagutom. Ang pagkapawi ng gutom ay isang uri ng pagtugon sa ating pangangailangan na nakapagdudulot ng kasiyahan sa atin. Tama ba? For example, uhaw na uhaw ka. Diba? Sa sobrang init ng panahon. And bumili ka ng soft drinks na sobrang lamig or nagyayelo na. And napawa yung uhaw mo. So, sumaya ka ba? Yes. Siyempre, Yes. So that masaya is ka sa uri ng pagkonsumo na tuwiran o direkta. Kasi direkta mong nakuha yung kasiyahan na dulot ng pagkonsumo mo doon sa may soft drinks or kahit sa anong malamig na inumin na ininom mo. That's it. Kunyari, gutom na gutom ka. Ano gagawin mo? Kukuha ka ng pagkain and mapapasaya ka nito kasi mabubusog ka. Diba? O ihing-ihi ka and nakakita ka ng ihing-ihi ka na and then nakakita ka ng CR. So yun yung mga tuwiran o direkta. That is the direct. Okay? So isa yung uri ng pagkonsumo. Choppy. Okay. Black screen. Okay. Ayan, okay na ba? Yes. Okay na, sir. Okay. Ayan. So ulitin ko lang. Kapag sinabing tuwiran o direkta na uri ng pagkonsumo, ito yung mga pangmadalian or nakukuha mo kaagad or natatamo mo kaagad yung
kasiyahan at kapakinabangan. Okay? For example, kung nauuhaw ka, bibili ka ng buko juice, ng soft drinks, something like that. So nakukuha mo kaagad yung kapakinabangan nun. Diba? So hindi ka naman iinom ng soft drinks or ng malamig kung hindi ka nauuhaw, di ba? Yes. Minsan lang, di ba? So kapag nakuha mo kagad yung pakinabang ng produkto or nung pagkonsumo mo, that is the tuwiran o direkta. Nakuha? Naintindihan ba? Hi. Choppy pa rin ba ako? Yes, sir, choppy. Choppy na tigto, choppy. Okay. So continue natin. Produktibo. Ibigay mo na ano yung mastering sa'yo. Yung parang ganun sa namin, yung parang ganito yung battery. Pag inabutan ka ng kunwari yung battery. Ayan. Karel? Tapos kompleto siya. Sorry. Panghangin. Yes po, sir. Okay, pakibasa ang number 2. Ang uri ng pagkonsumo na nagaganap kapag bumili tayo ng produkto upang gamitin sa paglikha ng iba pang produkto o serbisyo. Halimbawa, pagbili mo ng karayom upang gamitin sa pananahi ng damit na iyong isusuot. Okay. So that is produktibo. So, bumili ka ng isang produkto at ginamit mo ito para makabuo ng ibang produkto. Ayun. So, halimbawa niya, pantahe, di ba? So, ginamit mo yung karayom na yon para makabuo ka ng something like this. Damit, a bag, ganon. For another example, kapag bumili ka ng semento, tsaka tuwalya, so anong magagawa mo doon? Yung paso, di ba? So, that is a produktibo. Okay? So, bumibili ka or kumukonsumo ka ng ibang produkto para makagawa ka naman ng ibang produkto. Okay? So, bibili ka ng karne para maging barbecue. And bebenta mo naman siya. Something like that. So, that is pagkonsumo ng karne, di ba? And mabubuo mo naman siya bilang isang panibagong produkto na pwede mong pagkakitaan. So, yun yung tinatawag natin na produktibo. Gets? So, una, direkta kapag bumili ka at nakuha mo kagad yung pakinabang, that is a direkta or tuwiran. Tama ba? Sobra. Okay, direkta o tuwiran. And number 2, we have the produktibo. Kapag bumili ka ng isang bagay and ginamit mo ito para makabuo ng panibagong produkto, that is your produktibo. Next one is maaksaya. Yan. Sobra. Ayan, so maaksaya, pakibasa. Me. Okay. Sige. Maksaya, ang uri ng pagkonsumo ng pagbili at paggamit ng produkto ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng mamimili at hindi nagdudulot ng kasiyahan sa kanya. Maaari ang ginawang pagbili ay bunga ng mga salik na naka-impluwensya sa ating pagkonsumo. Halimbawa ng ganitong uri ng pagkonsumo ay ang pagbubukas ng ilaw kahit maliwanag. Sino gumagawa nito? Ha? Sino gumagawa ng ganito? Kahit sobrang liwanag na nga. Nakailaw pa din. Pero papatuloy namin pag umilaw na. So kapag ito yung mga uri ng pagkonsumo na maaksaya. So kahit hindi naman kailangan, ginagamit pa rin nila. For example na lang, malamig na yung panahon. Nag-aircon ka pa rin. Nag-aircon ka pa din. Diba? Or malamig na yung panahon, naka-aircon ka, naka-electric fan ka pa. Diba? So that is maaksaya naman talaga. Okay, so ito yung uri ng pagkonsumo na pagbili at paggamit ng produkto ay hindi tumutugon sa pangailangan ng mamimili. Yes, ano pa yung pwedeng maging halimbawa? Sir, yung electric fan device switch pero magkukumot lang din naman.
Hindi, Diba? walang pintang hangin. Ganon. So that is a Okay. maaksaya. For example na lang, bumili ka ng ng tawag dito? Nagpa-load ka pero hindi mo naman gagamitin. Yes, pwede rin ganon. So, di ba maraming mga halimbawa ng maaksaya? Okay? So, next tayo. We have the mapanganib. So, ano naman ang mapanganib? Sinong gustong magbasa? Ako din. Ako na. Yung iba naman. Ako na, Ria. sir. Okay, Nicole. Mapanganib, ang uri ng pagkonsumo ng mga bagay na maaring magdulot ng sakit at perwisyo sa tao. Ang pagbili at paggamit ng mga pinagbabawal na gamot ay isang halimbawa nito dahil kahit nagdudulot ito ng kasiyahan sa gumagamit nito, ay nagsisilbing banta rin sa kalusugan ng tao. Tama? Yes. Okay. So, mapanganib yung mga bagay na sobra. For example na lang, rugby. Rugby. Rugby muna. Diba? Na, sir. Rugby, saan ba ginagamit talaga ang rugby? Pandikit, di ba? Pandikit ng mga bagay-bagay. Pero yung iba, anong ginagawa nila? Sinisinghot. Sinisinghot Oh. dahil sila ay sabog na. So, another example is yung vape or yung sigarilyo, 'di ba? So, nakakapagbigay ito ng kasiyahan sa gumagamit pero pwede naman na magkaroon ng sakit yung mga nakaamoy or nasa kapaligid niya, 'di ba? Kaya ito pinagbawal sa public places. Hindi sir, tsaka isa pa sir, yung meron yung mga maaangas sir, inaangas-angas nila, nag-vape sila sa hindi ka dapat kahit na pag sabi nila, don't vape where you can smoke. So, ganon. So, kapag mapanganib, nagbibigay ng kasiyahan sa gumagamit pero nakakapagbigay naman ng banta or nagsisilbing banta or masamang dulot sa kalusugan ng ibang tao. So, that is mapanganib. So, pwede yung mga drugs, ganyan. So, high sila, masaya sila, pero pwede naman silang makapatay. Diba? That is mapanganib. Okay? Yes. So, ulitin lang natin. Ano yung number 1 na uri ng pagkonsumo? Uwiran o direkta. Uwiran o direkta. Ito yung mga bagay na pag binili mo, makukuha mo kaagad yung kasiyahan. Next one is the produktibo. Bumili ka ng isang bagay at ginamit mo ito upang makabuo ka ng panibagong produkto. We also have the maaksaya. Ito naman yung pagkonsumo na Walang katuturan. ang pagbili ay para lamang sa kanya, sa ikakasaya niya. Pero sobra-sobra naman at hindi naman na tumutugon sa pangangailangan ng mamimili. Next one, last one is the mapanganib. So, ito yung pagkonsumo ng mga bagay na Pag nakasobra ay nakakasama. maaaring magdulot ng sakit. Okay. So, ayan. Sobra. Yes. So, subukan natin to. So, kilalanin ang inilalarawan ng mga sumusunod na pangungusap. So, isulat ang iyong sagot sa iyong pader. Oops. Paderno. Okay. So, alam niyo na itong mga to. Ulit. Susubukan natin. Tumutukoy sa paggamit ng kalakal at serbisyo. That is your pagkonsumo. Uri ng pagkonsumo kapag bumili ng tela upang gamitin sa paggawa ng kamiseta. That is your produktibo. Uri ng pagkonsumo kapag bumili ka ng soft drinks upang mapukaw ang iyong pagkauhaw. Tuwiran or direkta. Tama? Uri ng pagkonsumo kapag hinayaang bukas ang gripo ng tubig. Pag-aaksaya. Maaksaya, not pag-aaksaya. That's maaksaya. And number 5, ayan, ang kakaibat na
Ekonomikong Panganib. proseso at aktibidad ng produksyon. Panganib. Aha. Nasanay kayo sa uri ng pagkonsumo, hindi yan uri ng pagkonsumo. Nakatitira eh. That is your Production. production. Tama ba? Produktibo. Dyan. Okay. So, tandaan mo, ang pagkonsumo ay tumutukoy sa pagbili at paggamit ng mga produkto upang matugunan ang mga pangangailangan at matamo ng tao ang kasiyahan. So, meron tayong 4 na uri ng pagkonsumo. Tuwiran. Maksaya. Panganib. Tuwiran o direkta, natatamo ang kasiyahan sa paggamit ng produkto. Produktibo, ang binili ng produkto o serbisyo ay ginagamit sa produksyon ng iba pang produkto at serbisyo. Maksaya, sayang na Maksaya. paggamit ng produkto at mapanganib produkto o paggamit ng produkto na delikado sa tao. That's it. Ano sagot sa number 5? Okay. Ha? Sagot sa number 5. Anong sagot niya? Check your modules. Nasa module yan, sir. Nasa module niyo yun. Gege. Okay. So, yung worksheet nyo, ito lang naman yon. Meron tayong 4 na uri ng pagkonsumo, tuwiran, produktibo, maksaya, at mapanganib. So, magbigay lamang ng mga halimbawa ng iyong pagkonsumo. So, ikaw mismo dapat to para sa ibang uri. Para sa bawat uri. Okay? So, magbigay ka ng halimbawa ng tuwiran na paggamit mo, produktibo, maksaya, and mapanganib na paggamit mo. Sarili mo yan. Belated. Thanks. Yes, sir. Okay. So, gets na? Ano? Yes, sir. Okay, so that is for this day. So I will be posting a activity na lang later. There will be no live discussion this afternoon. Activity na lang this afternoon. So wala na po tayong live this afternoon, okay? What time, sir? Arigato. Alas 3, wala na? Alas 2. Alas 2 kayo po Wala na? post. Yes, wala na pong live discussion mamayang hapon. Arigato gozaimasu. Natapos na eh. Tapos naman na yung lesson natin. Yamero Sensei. Okay, so Yamero Senpai. okay, so magandang araw sa ating lahat and goodbye for now. Bye. Goodbye, sir. Bye po.